Rosalie, sino-sinong mga kongresista ang nais na mapatalsik ang Chinese diplomats? Aga, iginiit ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa maaaring maging opsyon ng Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea ay pagpapatalsik sa Chinese diplomats. Ayon sa kongresista, hindi maituturing na escalation ng sitwasyon ang expulsion kundi tugmang pagtugon sa anyay kawalang respeto, hindi tapat at pagpapakalat ng maling impormasyon ng Embahada ng China sa Manila sa mga nakalipas na araw at linggo. Si Representative Benny Abante naman ng Manila 6th District naniniwalang matagal nang dapat pinaalis ng bansa ang Chinese diplomat. Kwestiyon ng mambabata, saan daw makakakita ng diplomat na nagsasalita ng masama tungkol sa isang bansa? Dapat anya diplomatiko magsalita ang isang diplomat. Tanong pa nito, ano ang intensyon sa pag-wiretap ng isang usapan? Illegal anya ito at pang-espiya. Sila Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong naman binigyang diin at trabaho ng diplomats na pagtibayin ang ugnayan ng dalawang bansa at hindi maghasik ng alitan o sigalot. Bago ito, nanawagan sina Defense Secretary Gilberto Chodoro at National Security Advisor Eduardo Año sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na patalsikin ng mga Chinese diplomat na sangkot sa umano'y wiretapping. Ayon sa Chinese Embassy, may audio recording umano sila ng isang pakipag-usap ng isang Philippine military official kaugnay ng bagong model deal sa Ayungin Shoal, isang lugar na nasa Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos.